Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento araw-araw. Nandito ako ngayon sa bahay ko dito sa Manila dahil meron akong ka-meeting na galing Amerika at ikwento ko na lang itong meeting na ito sa ibang episode ng dito sa aking YouTube channel. Pero ang ikwento ko sa inyo ay ito yung mga obserbasyon ko noong pumunta ako sa Baguio City noong weekend kasi sinupervise ko po yung aking event, na running event na mula Manila hanggang Baguio. At habang naghihintay ako ng mga magtatapos ng mga manlalaro at tumatakbo, ay marami akong obserbasyon sa Baguio. Ang unang-unang obserbasyon ko ay talaga pong mahirap maghanap ng parking space doon sa sentro ng Baguio City. Dati-dati kasi, pag namamasyal ako sa Burnham Park, madali lang pong mag-parking doon at siyempre kakaunti pa yung mga taong may sasakyan noon, noong banda ng mga 1970s, 80s, ganon. Pero ngayon, ang hirap po mag-park. Meron silang Burnham Public Parking Area at kinakailangan mo maghintay pa ng halos isang oras. Pipila ka talaga bago ka papasukin dahil maghihintay ka ng mga sasakyan na lalabas. At kung may lalabas, yun lang po ang panahon para makapasok yung mga naghihintay at nakapila doon sa pagpasok sa Burnham Park. At nung nakapasok ako, after 45 minutes, napansin ko, bato-bato po yung area ng parking space. Bato ba na matutulis pa naman yung bato? Sabi ko, bakit hindi man lang gawan ng paraan para maispalto ng maitim, tapos maglalagay ng pinta para makikita mo yung parking slots ng mga sasakyan. Kasi merong separate na parking slots po ng mga motorsiklo at siyempre meron din separate na parking slots para sa mga sasakyan. Pero doon sa parking slot ng mga sasakyan, halo-halo na po yung truck, minibus at saka mga personal POVs, privately owned vehicles, kagaya ng mga sasakyan ko. So, ayun, nakapag-park ako. Mura lang naman ang parking doon kasi naghintay ako ng kinakailangan kong maghintay doon sa Rizal Park ng halos 8 oras. At okay naman. At mula doon sa parking area, naglakad ako hanggang doon sa harap ng City Hall. At doon ko naisip, kasi ang mayor po doon ay underclass ko, class 1982 or 1983. At gumawa ako ng meme. Sabi ko, Mayor Benji Magalong, public servant. Kasi yun po yung Facebook page niya. Meron siyang Facebook page eh. At gumawa ako ng meme. Sabi ko, pwede bang pa-espalto mo naman yung Burnham Public Parking mo? At kung pwede, magpatayo ka ng multi-level na parking space doon sa lugar na yon para mas maraming pwedeng mag-parking. Alam mo ninyo, alam mo yung mga parking areas kasi diyan kumikita yung mga local government. Hindi ko lang alam kung magkano yung binayaran ko, pero yung habang nakapark ako doon, nagbayad ako ng 105 pesos sa 7 or 8 hours. Dumating kasi ako doon ng mga anong oras ba ako dumating? Hapon na eh. Mga alas 3 o alas 4. Alas 4 pala. At umalis ako doon ng alas 9. So mga 6 hours, nagbayad ako ng 105 pesos. So pinost ko yung
meme ko na yon sa kanyang messenger. So ibig sabihin, mababasa yun kung sino ang nag-admin ng page na yon. Hanggang ngayon, naghihintay ako ng sagot. Martes na ngayon. At hinihintay ko yung sagot. Wala pa po yung sagot. So yun po ang number 1 na obserbasyon ko doon. Okay? So kung pumunta ka sa Baguio, dapat maaga ka doon at maghanap ka ng parking space mo. At siguraduhin mo na yung parking space mo ay nababantayan. Wala namang problema sa mga wala namang magnanakaw sa Baguio. Mababait ang mga tao. Pero ang problema, may mga dayo po doon na nagte-take advantage ng mga, alam mo na, kung hindi kayo maingat at hindi nyo may sara yung mga sasakyan nyo, ay baka masigitan kayo. Pangalawang obserbasyon ko na pansin ko doon, nagkaroon po ng siren ng 6 o'clock ng gabi. Usually po, pag 6 o'clock ng gabi, tumutunog po yung siren po ng City Hall. At pag tunog nun, ibig sabihin, Angelus po 6 p.m. ng gabi. Lahat po ng tao noon at mga sasakyan tumitigil. At habang pinapakinggan mo yung tunog ng sirena, doon po ay nagpre-pray ng mga tao ng Angelus, Hail Mary. At syempre, lahat ng mga taong naglalakad, tumitigil din. So sabi ko, hindi na pala ino-observe yung Angelus dito sa Baguio. So gumawa ako ng meme na uli sa Facebook. Sabi ko, wala na palang silbi yung 6 o'clock evening Angelus dito sa Baguio na nagsisirena. Lahat ng tao gumagalaw na, hindi na tumitigil. Lahat ng sasakyan ay gumagalaw din at umaandar at nagbo-move, hindi na nag-i-stop. So sabi ko, nag-post ako. Marami pong nag-react doon sa post ko na yon. Sabi nila, ay wala na sir, hindi na sinusunod yan. Ay baka naman hindi lahat ng tao dyan katoliko. Baka merong hindi katoliko dyan, kaya hindi na ino-observe. Pambihira naman kayo. 85% po ang katoliko dito sa ating bansa, Pilipinas. Huwag mong sabihin, yung mga tao doon sa Cordillera o sa Baguio City, lahat na ngayon ay Muslim. Mali naman po yun. Marami akong kakilala doon sa Baguio, pero ito nakapagtataka. Yung mga kaibigan ko doon, ayaw nilang mag-comment doon sa post ko. Ni isa na taga Baguio, wala akong nakitang comment nila. Kahit mag-like sila o hindi, ina-expect ko talaga na itong mga kaibigan ko sa Baguio, merong masasabi kung bakit ganon, nawala na yung tradisyon. And then, pangatlong obserbasyon ko, malalaman mo ang taong dayo. Ito yung mga nagbumibisita sa Baguio na nagdadrive ng kanilang sasakyan. Malalaman mo yung dayong may dalang sasakyan sa Baguio kaysa mga lokal na taga Baguio na may dalang sasakyan. Paano mo malalaman ang difference? O paano malalaman na isang taong nagmamaneho ng kanyang sasakyan ay dayo? Ito, subukan ninyo. Pag umapak ka sa pedestrian lane, pag-apak mo pa lang, pag-cross mong kahit traffic, pag-apak mo at lalakad sa pedestrian lane, pag tumigil yung sasakyan sa kaliwa o sa kanan mo, at pagbibigyan kang lumakad, sigurado ako doon, 100% local yan, taga Baguio yan. Ganun po, noong 1970s hanggang ngayon, ganun pa rin ang kultura ng mga local po na drivers sa Baguio. Pero, pag ang driver ay pipilit niyang aandar at sasagasaan ka sa pedestrian lane, sigurado ako niyan, 100% dayo yan. Karamihan sa kanila, baka taga Manila pa. Bakit? Kasi, ang alam ng Pilipino, maabilidad Walang respeto sa pedestrian lane. Marami na akong mga
nakikitang kaso na sa pedestrian lane, sinasagasaan. Kalahin mo yon. Doon mo malalaman kung sinong dayo sa Baguio City at kung sino ang lokal. Yung lokal yan, nirespeto nila yung pedestrian lane. Pag dayo, wala yan. Hindi ka pagbibigyan sa pedestrian lane. Baka sasagasaan ka pa eh. Hindi ka pagbibigyan yan ng espasyo. Sigurado ako yan. So ito po yung mga tatlong bagay na na-observe ko sa Baguio. Wala masyadong parking space. Hindi maganda yung parking space nila. Walang planning o walang effort na improve yung tourism sa Baguio. Okay? Importante yung parking space mo eh. Yung mga dayo, naghahanap sila ng parking space. Ako nga, kung minsan, hindi ako tumatagal sa Baguio. Aakyat ako sa umaga, bababa din ako sa hapon. At magpapark ako sa malayo. At magtataksi na lang ako pupunta doon sa Harrison Road or sa market. Kung minsan pa nga hindi na ako nagmamarket sa Baguio Market eh. Namimili na lang ako ng vegetable sa daan. Sa Inisco na walang parking. Pangalawa, wala na yung Angelos. Lahat na, ang sabi ng tao, baka lahat na ng mga tao doon hindi nakatoliko sa Baguio. At hindi na ino-honor yung Angelos. Hindi na tumitigil ang sasakyan, hindi na rin nagpre-pray mga tao at tumitigil pag nagsisirena ng alas 6 ng gabi. At pangatlo, malalaman mo yung mga dayo na walang respeto sa pedestrian lane kaysa yung mga lokal. Alam niyo, mababait po yung mga taga Baguio at subukan nyo sumakay ng taxi. Sabihin nyo lang yung lugar. Hindi tatanungin sa inyo kung anong daan ang kukunin mo. At hindi tatanungin kung, boss, bahala ka na sa akin. Hindi, ganun. I-plug down yung metro. At kung bibigyan mo sila ng at meron kang sukli sa kanila, eksakto yung change nila na ibibigay sa iyo. Yun po ang kinagisnan ko nung ako'y estudyante sa Baguio mula 1968 at nag-graduate ako sa PMA and then na-assign din ako sa PMA nung ako'y opisyal na. Ito po yung mga kultura po ng mga tao sa Baguio. So, kung gusto niyo ma-experience yung na-experience ko, bumisita kayo sa Baguio para ma-prove niyo yung itong mga sinabi ko sa inyo. So, mga kaibigan ko sa taga Baguio, maintain nyo yung kultura ninyo at saludo ko sa inyong lahat.